Alagang Avli Biocare is brought to you by Avli Biocare. Magandang umaga mga ka-Agri TV. Ito po si Doc J ng Vets in Practice para sa Alagang Avli Biocare. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng calcium sa aso at pusa. Calcium ay isa sa mga pinakamahalagang mineral para sa kalusugan ng ating mga alagang aso at pusa. Bagamat madalas itong hindi napapansin, napakalaki ng role nito sa normal growth, strong bones, and proper functioning of the body. Ano ba ang calcium at bakit ito mahalaga? Ang calcium ay isang mineral na responsable para sa strong bones at teeth, sa muscle contraction, at nagpapanatili ito ng normal heart rhythm, maayos na pagpapagana ng ating nervous system, para sa blood clotting or wound healing. Sa madaling sabi, hindi lamang ito para sa buto. Mahalaga ang calcium para sa halos lahat ng pangunahing proseso ng katawan. Ang mga aso at pusa ay may magkakaibang dietary requirements. Hindi pareho ang paraan ng paggamit nila ng calcium, kaya mahalagang malaman natin ang tamang source at tamang dami. Sa aso, kailangan nila ng balance ratio ng calcium at phosphorus. Karaniwan, ito ay 1:1 hanggang 2:1. Ang sobrang phosphorus mula sa pagkain tulad ng pure meat ay maaaring magdulot ng mahinang buto kahit na mataas ang protina. Kadalasan, kailangan ng tamang calcium lalo na sa mga growing puppies, lalo na mga large breed upang maiwasan ang skeletal problems. Sa pusa naman, sila ay mga obligate carnivores, ngunit nangangailangan din sila ng tamang dami ng calcium. Kadalasang problema ay kapag ang may-ari ay nagpapakain ng home-prepared diet without proper supplementation. Ano ba ang nangyayari kapag kulang sa calcium o hypocalcemia? Kapag mababa ang calcium, pwede itong mag-cause ng panghihina, panginginig o muscle twitching, pagkakaroon ng seizure, malutong na buto o madaling mag-fracture. Ang hypocalcemia ay mas lalong delikado kapag ang aso ay pregnant or mga naglalactate. At ganun din sa pusa. Sa mga growing puppies and kittens, sa mga hayop na may problema sa kidney at parathyroid gland. Ano naman nangyayari kapag sumosobra sila sa calcium o hypercalcemia? So, hindi rin ligtas ang sobra. Maaari itong magdulot ng bone deformities, lalo na sa large breed puppies. Problema sa kidneys, constipation at panghihina. In severe case, heart failure, kaya tandaan hindi porket healthy ang calcium ay pwede na itong sobra-sobra. Ang pinagmumulan ng calcium, para sa karamihan ng aso at pusa na kumakain ng commercial balanced dog or cat food, sapat na ang calcium nila. Karaniwan, ito ay nakukuha natin sa balanced commercial pet food na approved ng AAFCO. Sa mga supplement na approved ng ating mga veterinarian. Yung mga ground shell, na merong guidance syempre ng ating mga vets. Yung complete and balanced raw diet formulation. Ang mga hindi tamang sources naman ng calcium ay yung pure meat diet. Yung mga large raw bones na maaaring makasira ng ngipin o magdulot ng obstruction. At ang mga supplements na binibigay ng walang recommendation ng ating mga veterinarian. Kailan ba natin kailangan ng supplements ng calcium? Kailangan ito kapag ang ating alaga ay na-diagnose ng merong calcium deficiency. May mga special conditions tulad ng pregnancy, lactation, o medical issues. Gumagawa tayo ng mga home-cooked diet. Dapat meron tayong kasamang veterinary nutritionist. Hindi ito dapat ibigay ng basta-basta. Lagi natin tandaan, ang calcium ay napakahalaga. Ngunit, dapat nakabalance. Ang sobrang konti at sobrang dami ay pareho ring delikado. Ang pinakamahusay na paraan para masigurong tama ang intake ng ating mga alaga ay ang pagbibigay ng balanced diet at pagkonsulta sa isang veterinaryo bago gumamit ng anumang supplement. Maraming salamat at sana ay nakatulong ito para mapanatiling malusog at masigla ang inyong mga alagang aso at pusa. Magkita-kita po ulit tayo next week dito sa Alagang Avli Biocare. Ito po muli si Doc J ng Vets in Practice para sa Alagang Avli Biocare. Basta Alagang Avli Biocare, alagang may kalidad yan. Alagang Avli Biocare was brought to you by Avli Biocare.